Maayong udto mga kapaglaom, amo mga pag-abi-abi diha kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini ang inyong ubos nga igsuon, J. Mark Tuazon. Karong adlaw ipapahulay katapusang Sabado sa bulan sa Agosto tuig 2024. Among ihatod diha kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran og nagdala og dakong paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kini inyong kapaglaom Analiza La Victoria. Og uban kita sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalag paglaom sa Central Mindanao, mga literature evangelist misalmot sa usa ka publishing recruit and camp revival meeting. Children's Ministries leaders nagkahiusa sa pagmatuto sa mga kabataan. Mga kabataan sa ministro nangandam alang sa pag-abag sa Ebanghelyo. Movement of Adventist students nangulo sa praise and worship service o mga kalihukan sa Adventist Medical Centers atong silipon. Kiniuban pang mga balita atong atangan nilang sa Mispa Live News. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News alang and sa unang Commentary. balita nga makahatag og inspirasyon og makapadasig sa atong pagtuo diha sa Dios. Mga literature evangelists sa Central Mindanao nagkahiusang misalmot sa usa ka camp revival meeting. Tumong niini ang pagkabot sa madasigong kasing-kasing sa matag usa aron mahimong epektibong magbubuhat sa ilang mga teritoryo. Sa detalye, si Jeneline May Ubanan maghatod sa report. Sa dapit dinhi sa Sanglong, Sacramento Valley, San Fernando, Bukidnon, adunay 5 days publishing recruitment and camp revival meeting nga gisalmutan sa mga literature evangelist ng Central Mindanao. Ang katiguma naglangkob og kapin 50 ka mga aspiring literature evangelist nga willing mosalmot sa buhat. Usa niini si kapaglaom Britney Lagrosa. Pribilehiyo mga kaigsunan ang makaapil diri sa camp kay tungod niini mga kaigsunan gidasi gyud mi nga mga batanon nga magapil karon sa canvassing work. Gitudluan mi mga kaigsunan kung unsaon gid ay pag-share ang pulong sa Ginoo pinaagi sa mga libro. Aduna usab mga pulong nga gisaysay ang CMM Publishing Youth Director nga si Pastor Sabio. Gihimo sa publishing department mao kining publishing recruitment and revival camp. Nakalahi nini among gibansay ang mga batanon aron mahimo sila nga mga literature evangelist. Onya wala ni sila kamang-kamang kundi ang ila lingkod lang aron sa pagpaminaw sa mga lektura nga mahimo sila nga mga literature evangelist kauban sa mga kaigsuonan dinhi sa mga iglesia o kauban sa mga regular nga mga LA. Gisgot usab sa iyang hunahuna ang usa ka karaan nga co-culture nga si kapaglaw Maritas Antican. 16 years na ako nag-apil sa buhat o karon pag yun nahitabo nga doon natin gihimo nga recruitment din nalipay ko nga madugangan ang numbers sa mga literature evangelist para madali og kahuman ang buhat mga kaigsuonan og mobalik na gyud si Jesus Christ. Aniyang pulong pampadasig nga gihatag ni Pastor Elmer Abesta. Kita musalmot sa bulaton sa Ginoo sa publishing ministry tungod kay nagsulti ang Ginoo nga kung kita na nagsalmot siyang bulaton ang atong mga pangalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Busa mga higala mga kaigsunan ug unsa ang gidaghanon sa mga libro nga atong ma-deliver ngadto sa mga tao mao sa ang gidaghanon sa mga amiling kalag nga atong magiyan sa gingharian sa Ginoo. Only eternity could reveal. Ang gugma ni Jesus nga nahisulat labing mapahat ngadto sa kadaghanan kay ang mga culture sa Central Mindanao Mission nakabaton og lig-on nga patukuranan nining tahas nga ilang nadawat. Gikan dinhi sa Salulong, San Fernando, Jeneline May Ubanan alang sa Mispa Live News and Commentary. Padayon sa pagproklama sa kamatuoran pinaagi sa Pinatik Literature Ministries.
Ang kasamtangang mga Children's Ministries Director sa Southwestern Philippine Union Conference natahasan usab sa pagpangulo sa matag pamilya sa mga ministro nga nahisakop sa teritoryo sa kasadpang Mindanao. Usa sa misyon niini ang paghulma sa matag anak sa ministro nga mahimong kaabag sa pagduso sa buhat ebanghelyo. Tuod man usa ka bulawanong programa ang ilang giusahan. Sa detalye ania si kapaglaom Analisa La Victoria. Usa sa labing gikutlo nga bersikulo sa atong mga ginikanan makita sa Proverbio 22:6 nagkanayon bansaya ang bata sa dalan nga gikinahanglan niyang pagalaktan kay kun matigulang na siya dili siya mobiya niini. Busa ang atong mga lideres sa Children's Ministry sa tibuok kaumhan sa Southwestern Philippine Union Conference nagkahiusa alang sa pagpatuman niini nga katuyuan ang pagbansay sa atong mga kabataan diin mauusab ang mamahimong lideres sa atong iglesia sa umalabot. The ministerial spouses of Southwestern Philippine Union Conference, we come up to a program nga amo gyud mapaabot ang atong programa ngadto sa mga pastors' kids. Kay gusto namo mabalaan ang ilang mga happiness, unsa po ilang mga kasub-anan, unsay mga challenges nga ilang ginaatubang. So this program was created this year for the first time aron nga kini atong mga kabataan masayod sad sila kung unsa ang angay nilang pagabuhaton as a pastor's kids to support their pastor's ministry. Usagid nga pinaka-importante nga katuyuan nga ato silang ipadasig. We have to empower them to serve God in a better way. Unya nga nagsuporta sila nga malipayon mo help sa ministry sa ilang amahan. And I'm also thankful to all my counterparts in the local missions and conferences for bringing these children here with the support of our administrators and directors in their different missions and conferences, giving them support, no? Transportation and coming here, and of course sa ilang mga need, no? And thank you also to all our resource speakers. Grabe gyud mga pastors' kids pud sila. Ang Jeremias 29:11 miingon nga ang Dios adunay dakong plano sa iyang mga kaanakan. Busa mga higala, atong ibutang ang atong kasing-kasing sa paghatag og paglaom og pagbansay sa atong mga kabataan. Kini si Analiza La Victoria alang sa Mizpa Live News and Commentary. Hugot nga pag-ampo alang sa itong mga lideres. Sa kalamigitan sa maong balita, atong saksihan ang resulta sa maong panagbansay pinagi sa mga pastors' kids. Si Dessa Jimeno sa report. Ang Children's Ministries Department sa Southwestern Philippine Conference nagpahigayon og duha ka adlaw nga konbensyon alang sa mga kabataan sa tong mga ministro. Ako rin si Zerbel Ipansa, anak ko ni Pastor Epelu Ipansa, and nasa karon sa siya ang district pastor dito sa Tukuran Suburb WMC. So the question is, which part of the event na nagpa-enlighted sa kuha through God's service? The part that I like the most of the event is the rap battle because it is a time na ang akong director chose me to be the representative of WMC. So when nag-start ang among rap battle, I feel nervous jud, but I feel enlightened pud kay it is the best feeling jud nako ato nga time kay gitest po ng among knowledge and also the understanding the question. Kay in this time man God, as a pastor's kids, it's really important to study about the Bible, especially when other people outside or inside our religion ask us questions about something in the Bible or our beliefs so that we are prepared how to answer it. Pastors' Kids Convention, first time gini nga nahitabo dinhi sa atong Southwestern Philippine Union Conference, and the children are looking forward on this event kay maskin ang mga former nga mga idaran na nga mga
pastors' kids. They were not able to experience this, and we heard some news nga they are very happy to have this event for their children now. And we are glad that the children responded positively with all our resource speakers. They give a lot of insights for our children to know the responsibility and to let them know also what are their struggles and the misconceptions by the people, you know. It's very hard to be a pastor's kids, but we are happy now to let them know kung unsa di ay kahalangdo ng ilang buluhaton as a pastor's kids, and they are challenged to get involved in the ministry. Now, kining atong mga bata karon gipahibalo sa ilaha nga dili di ay angay ikaulaw na mahimo kang anak sa pastor. They must be proud. And besides that, we all know that almost all our pastor's kids, they are talented. Gifted good sila. Tungod kay once you are working for the Lord, ang mga anak pod mapanalanginan sa daghang kaayong mga gasa. So karon they were challenged to get involved and support their pastor's work, and the end result for this, they will be doing an evangelistic campaign. Hopefully this will materialize this year, that all the missions and conferences, pastors' kids, they will have their evangelistic campaign. So looking forward, and we need your prayers that these children will be useful in God's work. Isa kini kada kong panalangin aron mapalambo ang kahibalo sa mga sumusunod nga henerasyon kung unsa ka importante anay dakong kasing-kasing nga andam mo serbisyo sa tong buhi na Ginoo. Kini si Desa Jimeno alang sa MISPA Live News and Commentary. Kanindot palandungon nga ang tibuok pamilya mahimong instrumento alang sa pagdala sa mga nausab nga kinabuhi diha sa Dios. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, moadto ta sa Western Mindanao, iinahimutang ang Jose Rizal Memorial State University nga nahimong venue sa gipahigayong Timbaya Kita, kini usa ka praise and worship concert nga gipasiugda sa Movement of Adventist Students sa maong universidad. Nagbantay sa detalye niini nga panagtigom, Mary Helen Tingal. Ang Jose Rizal Memorial State University Zamboanga del Norte, opisyal nga nagbukas sa tuig sa eskwela pinaagi sa programa nga Timbaya Kita Sidlak sa Panaghiusa niadtong Agosto 20, 2024. Diin mainiton nga giabi-abi ang tanang mga estudyante. Ang kalihukan nahimong himpit sa paghiusa sa komunidad sa GRMSU o gipasiugda ang kahinungdanon sa paghiusa o espiritual nga paglambo. Bahin sa programa mao ang Praise and Worship Concert nga gipasugdahan sa Masamicos Dapitan Chapter. Ang maong konsyerto nagtinguha sa pagpalig-on sa espiritual nga aspeto sa tanang mga estudyante ug mga magtutudlo. Ug usa kini kapaagi aron mas mapalawom ang ilang relasyon sa Ginoo pinaagi sa musika ug pagdayeg. Having this kind of activity in our university, the Timbaya 2, this fellowship is part of the Timbaya 2, and hearing this song, it makes us complete and can connect to each other, and hope that we have this kind of activity in the future na pod, no? Dili lang kay karon, kundi in the future na sad. Ang kalihukan nahimong usa ka inspirasyon sa komunidad sa universidad nga naghatag og positibong epekto sa ilang espiritual nga kinabuhi. Gipasalamatan gayod ni Dr. Maria Rio Abdon Nagit, ang presidente sa GRMSU, ang Masamicos Dapitan Chapter, tungod sa ilang dakong kontribusyon sa pagpalambo sa espiritual nga aspeto sa universidad. Gila sa JRMSU School President ug sa tibuok universidad ang bililhon nga papel sa Masamicos sa pag-organisar sa maong konsyerto. Nga usa kay nungdanon nga lakang aron mapalig-on ang espiritual nga pundasyon sa mga estudyante o mga magtutudlo sa JRMSU. Gikan dinhi sa JRMSU Main Campus Dapitan City, Zamboanga del Norte, kini si Mary Helen Tingal alang sa MISPA Live News and Commentary. Mulambo kamo, mas amigos.
Media team sa Zone 10 sa Western Mindanao activated. Kini ang resulta sa gipahigayong Communication Summit nga bago pa lamang gimugna sa Communication Department sa Southwestern Philippines Office sa Seventh-day Adventist Church. Sayron ta ang dugang kalambuan ni ini pinaagi kang kapaglaom Matty Helen Tingal. Ang mga delegado sa Zone 10 Media Team sa Western Mindanao Conference mipakita og dako nga interes sa pag-organisar o pagpalig-on sa media team sa matag distrito. Human sa ilang partisipasyon sa Local Church Leaders Communication Training Summit sa Southwestern Philippine Union Conference ni adtong Agosto 7 ngadto GIS 2024. Inaagi sa liderato ni Pastor Abel Vergara, ang Communication Department sa Western Mindanao Conference nakatabang sa pagdala sa mga delegado ngadto sa maong summit. Diin sila nakakuha og daghang mga ideya o estratehiya para sa epektibong social media evangelism. Pag-abot nila gikan sa summit, ang mga delegado naghatag og lektura ug nag-awhag sa mga distrito nga ang media team mag-organisa ug magsugod sa ilang kalihukan. Sa pag-organisar sa media team at district, doon nakita yung mga media coordinators. So pinaagi kanila, mag-organisar sila o team, mamili sila o mga imbatanon nga doon ay passion or they are willing to do with this media ministry. O ato silang i-assist, i-suporta sa ilang leadership. O ginaawhag nako ang mga atong kabatanunan nga willing kaayo mo apila ni media team amo mong i-welcome sa pag-join ni ini tungod kay kini buluhaton para sa Ginoo. Ang mga impormasyon nga ilang nakatunan gi-aplikar o gi-disseminate ngadto sa ilang mga iglesia aron mas mapalapad ang ilang abilidad sa pagpakailap sa pulong sa Dios. Ang mga distrito gidasig nga magpadayon ug magpalig-on sa ilang mga kalihukan. Dako kayo nga akong pagpasalamat hilabi na sa Zone 10 Media Team nga naghatag jud og panahon sa pagbisita dinhi sa Iglesia sa Gulayon aron sa pag report or paghatag og lecture mahitungod sa media evangelism ug ila jung gipasabot unsa kini ka mahinungdanon nga galamiton alang sa pagbuhat sa Ginoo. Padayon sa kadasig mga batanon kay ang panahon haduol na. God bless your media ministry. Ang inisyatibo sa Zone 10 Media Team usa ka hinungdanon nga lakang aron mas mapaspas ang pagpaabot sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa social media. Ang ilang paningkamot dili lamang maghatag og suporta sa mga kalihukan sa iglesia apan usab magpalig-on sa paghiusa sa matag distrito aron mas mapalapad ang pag-abot sa pulong sa Dios ngadto sa mas daghan nga katawhan nga dapit. Gikan dinhi sa Gulayon Seventh-day Adventist Church, Dipolog City, Zone 10 sa Western Mindanao Conference, kini si Mary Helen Tingal alang sa Misbah Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Mary Helen Tingal. Hinaot nga mas mudaghan pa ang maorganisa nga mga media team sa tibuok Mindanao. Alang sa balitang international, mga Adventist sa Cuba ang house o home churches na himong usa kadako nga pagbag-o. Kapin sa napulo ka mga lokal nga bata o teenager ang miapil sa Pathfinders Club uban ang ilang mga ginikanan sa pagtuon sa Biblia. Ang tibok detalye igahatag ni kapaglaom Glenny May Lumaktod. Si Daisy Mederos Rodriguez, usa ka babae nga Cuban nga nagatudlo sa mga bata mahitungod sa Dios ug sa Biblia sulod sa 17 ka tuig uban sa pagdumala sa usa ka outreach center nga gitawag nga Daisy's Vacation Bible School. Ang center nakatabang sa gatusan ka mga bata nga makakaton bahin sa Dios ug sa Biblia ug ang pipila sa kanhi mga estudyante na himong mga professional sa militar o medikal. Si Rodriguez ug ang iyang bana si Jose Pereira Madruga nagpuyo sa Casablanca, usa ka kabus nga dapit apan ilang gigamit ang bahin sa ilang balay isip simbahan diin daghang mga bata ang nabautismuhan. Apan ang atop ug kisame sa maong simbahan hapit na
mahugno. Niining tuiga ang Maranatha Volunteers International nagsugod sa pagsuporta sa Home Church Initiative sa Cuba nga mopalit og mga properties nga mahimong simbahan ug outreach ministry centers. Ang ministeryo ni Rodriguez nagpadayon uban sa hinay-hinay nga donasyon gikan sa mga miyembro sa simbahan ug mga higala ug naglaom nga magasugod og Pathfinder Ministry aron makaabot og mas daghan pang mga bata para kang Jesus. Ang unang Pathfinders Club ginagirahan sa Culimes, Canton, Guayas, Province, Ecuador ni adtong Agosto 3. Ang mga kalihukan sa club nagsugod sa pag-abot sa mga batanong misyonaryo gikan sa 1 Year in Mission Project kun UYM isip kabahin sa strategy sa pag-ebanghelyo sa usa ka lugar diin 95% sa populasyon dedikado nga nagpractice og laing relihiyon. Ang operasyon sa club nagsugod sa mga investitures, a biblical message, and the symbolic act of driving the axe. Ang direktor sa club, si Lilibeth Ocampos, naghatag o gibugaton sa kaanyag sa club para sa evangelismo ug sa kalampusan sa pag-apil sa mga pamilya sa mga pagtuon sa Biblia. Ang hagit lamang alang sa mga batanong misyonaryo is to increase Bible study participation. Dugang pa sa club, ang mga voluntaryo naghatag og mga health and well-being talks, visit neighbors, and offer door-to-door Bible studies. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon, kini si Glenn May Perez lumaktod alang sa MISPA International. Sa pagbalik, mga aktibong Pinoy Pathfinders and Master Guides nagkatagbo sa gipahigayong Worldwide Pathfinder Camporee sa USA. Sa isinta ka mga bagong voluntaryo andam na sa bagong 5 katulungaang Adventista sa Sulu ug Tawi-Tawi. Og Adventist Medical Center sa Iligan nagpahigayon og Advanced Cardiac Life Support and Basic Life Support Training. Kini ug uban pa atong atangan dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Sa dili pa niini nga balita, among giagat ang matag usa nga mahimong kabahin sa paghahimuong My Journey with God Season 5. Ang My Journey with God usa ka programa nga magahatod kanato og ang imong mga higala ngadto sa kinabuhing may kalipay. Aniya ang detalye. Atong hiusahan ang My Journey with God Season 5 mga kapaglaom o ang atong mga pag-ampo nga mga mensahe mamahimong panalangin sa matag pamilya. Ang Adventist Medical Center Iligan nagpahigayon og Advanced Cardiac Life Support or ACLS and Basic Life Support or BLS training. Kinigitambungan sa tibuok staff sa AMCI aron sa pagpadugang sa pagsangkap sa kahanas sa matag-usa sa pagluwas sa kinabuhi ni bisan kinsa man ang mapadpad sa ospital. Ania ang detalye.
gikan sa Agosto 5 hangtod 7, 2024 ang Adventist Medical Center Iligan kauban ang Basic Life Saving Solutions Training Center nagdumala og usa ka komprehensibong pagbansay sa Advanced Cardiac Life Support ug Basic Life Support. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpaligon sa mga kahanas ug pag-update sa mga abilidad sa mga kawani sa Adventist Medical Center aron masiguro nga andam sila moatubang sa mga kritikal nga sitwasyon. Ang maong pagbansay usa ka hinungdanon nga lakang aron palig-unon ang dedikasyon sa ospital sa paghatag og dekalidad nga pag-atiman alang sa mga pasyente niini nga nagpakita sa ilang commitment sa kahimsog ug kaluwasan sa tanan nga ilang gialagaran. Walay edad o posisyon ang gikinahanglan alang sa pagkat-on sa bag-ong pagtulunan, ilabi na kung kini makaluwas o kinabuhi. Aktibo og nag-uswag ang atong Adventist Hospital sa tibuok Southwestern Philippine o gani man ang mga kababaihan sa Adventist Medical Center Valencia Incorporated nagpamatuod sa gahom sa Dios atol sa Workers Week of Devotion Women's Edition ato kining sayron. 7 kababayan sa AMCV ang mipahigayon sa ilang mga testimonya bahin sa Dios atol sa AMCV Workers Week of Devotion Women's Edition ni atong Agosto 12 hangtod 17, 2024 nga nagpunting sa tema nga Not Just a Woman, a Testimony of God through AMCV Women. Niadtong Lunes, si Miss Pete Emerald naghisgot bahin sa Pressing Onward, Embracing God's Strength to Finish What You've Started. Sa Martes, ang mensahe ni Miss Lloyda Salvan, mao ang prayer is the key. Si Miss Lalin Panes naghatag og testimonya bahin sa Growing Up with God niadtong Miyerkules. Sa Huwebes, si Miss Remedios mituki sa Man proposes but God opposes. Ug sa Biyernes, si Miss Angeli Loreto ang misulti bahin sa Embracing God's Grace through every trial. Sa Sabado atol sa Sabbath School, si Miss Dovie May Tagolgol naghatag sa iyang mensahe nga My Life's Journey at AMCV with God's Grace. Ang semana natapos uban sa mensahe gikan ni Dr. Janelle Sumatra atol sa Divine Worship Service diin iyang gipasiugda ang tema nga God's Voice Through Our Circumstances. Ang mga trabahante sa AMCV na inspire ug napanalanginan sa pagpaminaw sa mga istorya sa kinabuhi niining mga kababayen-an. Bisan pa man sa mga hagit, pagsulay ug mga kalisdanan sa ilang kinabuhi, ilang nasinati ug nakita ang pag-amuma, grasya ug giya sa Dios. Uban sa determinasyon, mga pag-ampo ug bisan pa man sa ilang mga panagsangka sa Dios, sila nahimong mga kababayen-an nga adunay mga buhing testimonya sa kaayo sa Dios. Bisan asa ka man, lalaki o babae man, kita gikinahanglan na aron maabot ang tibuok kalibutan sa pagmantala sa mayong balita. Sa balitang Adventist Hospital sa gihapon mga kapaglaom, dugang nga balita gikan sa Adventist Medical Center Valencia, Malaybalay City Civil Registrar nakig-alayon sa AMCV alang sa pag-organisar og mass wedding alang sa mga 13 ka mga magtiayon. Aniya ang detalye. Pagtiayon ang naminyo sa usa ka mass wedding nga giorganizar sa Adventist Medical Center Valencia City ug sa Malaybalay City Civil Registrar sa Barangay Covered Court, Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon niadtong Hunyo 20, 2024 nga gipanguluhan ni Malaybalay City Mayor Warren Pabillaran. Kini nga kalihukan kabahin sa Marriage and Family Enrichment Seminar nga giorganizar sa AMCV Pastoral Care Services kauban ang Aglayan District sa Central Mindanao Mission nga gihimo sa Barangay Violeta gikan sa Mayo 28 hangtod Hunyo 1, 2024. Ang AMCV Chaplain Pastor Raymond Gustilio naghisgot sa Love on Fire uban sa espesikong tema nga Discovering God's Plan for Your Family. Ang seminar gipahigayon aron palig-unon ang relasyon sa pamilya pinaagi sa pagdala sa Dios sa ilang mga panimalay. Kini aron usab mahimong lehitimo ang mga magtiayon nga nag-ipon apan dili paminyo ug makunhuran ang gidaghanon sa mga anak. Daghan sa mga magtiayon nga miapil nagtuo nga lisod
ang pagkuha sa lisensya sa kaminyoon. Apan sa dihang nasayran sa Civil Registrar sa Malaybalay City ang tuyo sa maong seminar, nalipay sila nga gipaspasan o gitabangan ang proseso sa marriage license tungod kay usa sa mga problema sa dakbayan ang mga dili minyo apan daghang mga anak. Malipayo nilang gisponsor ang tanang processing fees ug ang dekorasyon sa venue sa kasal. Ang mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church sa maong dapit malipayon usab sa maong nga programa. Usa kini kahigayunan nga ipakita nga ang mga SDA nagpakabana usab sa komunidad aron matabangan ang mga magtiayon make their marriage legitimate and can be called Mr. and Mrs. Dugang pa ingon nga resulta sa seminar, upat sa mga magtiayon ang nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Arangkada sa Kalambuan, AMCB, ug among kalipay ang mga aktibidades nga inyong gihimo alang sa komunidad, labi na sa inyong pagsangkap sa inyong mga empleyado. Laing makahatag nato og inspirasyon, Hingoog Sanitarium and Hospital Incorporated nagpahigayon og fire and earthquake drill alang sa mga empleyado niini. Kini nga aktibidad nag-andam sa matag usa, dili lamang sa medical nga mga panginahanglanon, lakip na usab ang pagtubag sa mga emerhensya sa kinayan. Ang kanunay nga pagpangandam magahatod kanato sa kadaugan. Padayon Adventist Hospitals. Sa pagbalik sa ADRA in Action, 475 ka mga pamilya nga biktima sa sunog natabangan pinansyal sa Adventist Development and Relief Agency kun ADRA Philippines sa Dalahican, Cavite City. Mga magtutudlo sa maayong paglawas, giorganisa pinaagi sa usa ka health coach training. Sugilanon sa pagbangon tungod sa mga programa sa Hope Channel South Philippines, human kini nahugno samtang si June Abayon na wad-an og panginabuhi. Atong kanang atangan kapag laom sa tong Stories of Hope. Kini uban pang mga detalye musunod human ining mubo nga pahinumdom. Alang sa tanang kapaglaom nato nining atong panahon tuig 2024, ang atong My Journey with God Season 5 aton sa pagasugdan karong umalabot September 1. Akong ginaabi-abi ang tanan nga mga kapaglaom nato, ang atong mga viewers nga ato na sang iset ang atong mga una-una sa ato ang My Journey with God Season 5. O ako malaumon nga unta ang tanan makiglambigit nining ato nga kalihukan. Mga kapaglaom, dili na ni bago alang kanato. Ikalima na nato ni nga katuigan sa paghimo nining My Journey with God. Una sayod ko nga ang tanan nga mga kaigsunan, tanan nga mga kapaglaom, tanan nato nga mga opisyales sa ato ang mission konferensya, silang tanan adunay kasalitian nini o gusto nato nga ato na siyang balikon ang atong naandan kaniadto. Nga himo nato kini nga makigbahing kita, makiglambigi kita alang sa pagpanaog hamiling kalag. Kining My Journey with God, mao na ni ang panahon nga ang atong mga miyembro sa iglesia ma-appeal, makiglambigit. Muna total member involvement, ang atong involvement sa pagbuhat sa buluton sa Dios tungod kay nga ato karon manghigala makapaglaom nga ato nga tema Jesus is coming, get involved. Alang sa tanan nato nga makapaglaom, ako mong ginadasig atong hugupan, suportaran ang My Journey with God Season 5 sa kinatibukan sa Mindanao. Apil ani ang Southeastern Philippine Union Mission. Kini nakigkumbuya sa Southwestern Philippine Union Conference mag-usat ang tanan nining My Journey with God Season 5. Duhan lang sa barong nabilin, magsugod ng atong My Journey with God. So, ako nagampo, nagadasig kitang tanan, makiglambigit, magtimbayayong, ginunitize tong kamot, alang sa pagsuporta nining atong My Journey with God Season 5. God bless us all. See you! Atong sublion mga kapaglaom, Setyembre 1 na magsugod ang atong My Journey with God Season 5 sa matag alas 7 sa kagabion. Atong saluhan ang mga mensahe sa paglaom. Ang Adventist Disaster and Relief Agency sa kanunay na himong tulay aron mapalambo ang matag pamilya. 475 ka pamilya nga biktima sa sunog natabangan pinansyal sa Adventist Development and Relief Agency kun ADRA Philippines sa Dalahican, Cavite City. Kini ang ADRA in Action.
ko na may sunog. Tapos nung sabi ng anak ko na, Mama, malapit na yung sunog, bilisan mo na. Sa sobrang takot ko, parang hindi na ako makakilos. Bilisan mo na, Mama, napakalapit na. Bakit ka ako napakalapit na eh? Nasaan bang sunog? Dito lang sa tabi natin. Ganon. E di, bilis ako ng suot ng damit. Eh nung pagkasuot ko, hinila na ako ng anak ko. Kasi tinulak na ako para lumabas na. Kasi malapit lang talaga sa amin talaga. Eh ngayon, sabi ko, wala na kami madampot. Kahit isang gamit, wala kami nadampot. Kasi nga, malapit sa amin. Mayroong hindi inaasahang nangyari, nagkaroon ng sunog at nasa 900 plus family ang napinsala ng sunog. Kaya ang aming mga ACS officer sa amin dito sa aming iglesia sa Cavite City ay agad naming sinabihan na mangalap ng mga datos upang makapag-request kami sa ADRA. At sa kabutihang palad, after ng request namin, after nag-gather yung mga data, ay napakabuti ng Panginoon sapagkat naayos ang lahat at na-approve yung aming request sa ADRA. Ngayon ay pansamantalang nakatira sila sa 2 evacuation center sa ating mga schools sa Cavite City. At dahil dyan, nag-request po ang ating mga ACS members ng Cavite City at ang ating Cavite Mission na mag-activate po ng response para makatulong po tayo sa mga naapektuhan ng sunog. At dahil dyan, nakapagbigay po tayo ng financial na tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng sunog. Nakapagbigay po tayo sa 475 families ng cash assistance, which is makakatulong na po sa kanilang pangangailangan sa araw-araw, sa kanilang temporaryong pagstay po sa mga evacuation center at especially po pandagdag na po sa kanilang pagpapatayo ng bahay. Malaking pasasalamat namin kasi napakalaking tulong para sa amin bilang mga mahihirap na tao, di ba? Alam na wala, di ba? Napakalaking tulong na yung mga tinutulong nila sa amin. Kasi kung wala yun, paano ka, di ba? O di, magpasalamat kami sobra doon sa mga tumutulong na may puso at awa sa mga mahihirap. Maraming pong salamat sa inyo pong tulong. Ang inyo pong tulong ay nagbigay ng malaking impact sa atin pong community dito sa Cavite City. At talaga pong sila ay naliligayahan ng lubos. At kami din sa aming local church sa Cavite City Seventh-day Adventist Church ay lubosong naliligayahan sa inyo pong suporta. At nawa po ay lagi tayong nagkakasama-sama, nagkakaisa para tumulong at para maipahatid ang pag-ibig po ng ating pong mahal na Panginoon sa mga community. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta po sa ating response, especially po sa Cavite Mission, sa atin po mga ACS members sa Cavite City, at especially po sa bumubuo ng ADRA. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta. Ang ADRA mudawat sa inyong mga donasyon aron sa pagpadayon sa paghatod og serbisyo sa mga nanginahanglan. Sa laing bahin, mga magtutudlo sa maayong pagluwas, giorganisa pinagi sa health coach training. Si Aika Madel Sumbrana magatod sa balita. Agosto 15, 2024, gipahigayon ang Health Coach Training and Workshop dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission alang sa pagpalambo sa kahibalo o sa kamahinungdanon sa maayong panglawas. Adlaw nga Miyerkules, alas 7 sa gabi gisugdan ang formal nga pag-abli sa programa alang sa Health Coach Training and Workshop nga nay temang Heal Thy Lifestyle nga gipahigayon sa Zamboanga Peninsula Mission Function Hall. Nihatag og bililhon nga mensahe sa unang gabi ang ZPM President nga si Pastor Arnold Coligado Sumbilon alang sa tanang nagatambong ug ang mainiton nga pag-abi-abi sa mga delegado, mga magsusulti ug mga bisita ni Pastor Marvin Cedron, ang kasamtangang ZPM Health Director. So sa mga lecture nga ila ang gi-share sa amo, daghan jud kay mi nakatunan ilabi na sa pag-ehersisyo o sa
kanang pagkaon sa mga pagkaon nga himsog. So dili lang jud ay siya nga delicious lang ato ang kanon, kun dili nutritious food. So labi na nga mas batan-on pa, mas maayo jud nga masugdan na nga mag healthy lifestyle jud nga sa minta sa bata pa masugdan na jud kung unsa ang maayos. Adunay 59 ka mga rehistradong delegado gikan sa tagsa-tagsa ka mga distrito sakop sa Zamboanga Peninsula Mission ang nisalmot sa mao nga pagtuon. 13% sa mga delegado health professional ug may 20% usab nga kasamtangang nagakuha og kursong medikal ug ang nahabiling porsyento sa mga delegado mga kanhi ug kasamtangang health promoters sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. We believe that health is not the gospel, but the gospel is Jesus Christ. But health is the right hand of the gospel. That is why gi-create kini nga program aron nga ang gospel of Jesus Christ dali makasulod ngadto sa panimalay because of health message. So gi-train ni sila nga mga kaigsunan aron nga mag-get involved because ang atong church natay mga programa no to get involved doon natay mga care group ministries o ang health message mahimong entering words ngadto sa mga kaigsunan ilabi na sa mga prejudice sa gospel message of Jesus Christ. Sulod sa tulo ka mga adlaw, gipalig-on o giorganisa ang bagong grupo sa mga magtutudlo sa maayong panglawas pinaagi sa mga lektura ug mga workshops. Isa sa mga magsusulti niini nga programa ang Southwestern Philippine Union Conference Health Director nga si Pastor Teddy E. Baang naghatag og bagong kahibalo sa mga maayo nga paagi sa pagkinabuhi ug mga estratehiya sa pagpalambo sa maayong panglawas sa matag iglesia. As health coach, influencer sila o mahimo sila ning giya o mahimo silang leader sa ilang mga simbahan labi na sa pag-promote sa good health health ministries na mga activities nato sa simbahan sila ani ang gisahangunan no sa niining ilang pagka-health coach o I hope and pray nga mas mudaghan pa ang mga health coaches nato sa sunod ng mga tuig. Diin ang ato ang iglesia mahimong kuan siya center of influence. Ang ulahing bahin sa mao nga programa ang commitment service ug ang magsusulti niini nga si Pastor Vilmar Mandalupa isa sa mga administrator sa Zamboanga Peninsula Mission nagapahinumdum sa matag usa sa ilang dakong responsibilidad ug kumahinungdanon sa pag-aplikar sa ilang mga nakatunan ug paggamit niini alang sa pagpalambo sa buluhaton sa Dios. Ang pagbaton og himsog nga panglawas dili sulagma apan resulta kini sa adlaw-adlaw nga pagpili sa maayo nga paagi sa pagkinabuhi. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Dengan salamat ay Kamadel Sombrana gikan sa Zamboanga Peninsula. Ang pag-ibanghilyo mo'y usa ka ligong nagbugkos sa usa ka retiradong pangulo sa Iglesia Adventista sa tibuok Mindanao uban ang iyang kapikas. Bisan pa man sa ilang pagretiro, sila nagpadayong aktibong kaabag sa iglesia sa pagtudlo, pagmatuto ug paghatag ug paglaom sa matag usa bisan asang dapit man sa kalibutan. Ani ang sugilanon sa pagtuo, pagpadayon ug pagkamalutayon ni Pastor and Mrs. Edwin and Pinky Golfan pinaagin ni Dadika Malinis. Bisan pa man sa ilang pagretero, si Pastor Edwin ug Mrs. Pinky Golfan nagpadayon gihapon sa ilang misyon sa paglala sa pulong sa Dios labi na diri sa barangay Western Poblacion, Lopezina. Dili lamang sa Lopezina apan bisan asa sila tawagon, nagpabilin ang ilang pagsuporta sa maong krusada ug nagdalag mga mensahe nga puno sa paglaom ug pagbag-o sa kinabuhi. Ang atong pag-ila sa pagkasuverin sa Ginoo, pagkalabaw sa Ginoo sa atong kinabuhi, di gina pwedeng ibutang natong pila ka tuig ra or confined to certain number of years. It is lifetime. As long as we are alive, we keep on recognizing that He is sovereign in our lives. Gipakita nila nga ang ilang misyon wala natapos sa pagretero kundili nagpadayon pa kini ug nagpalig-on sa ilang tinguha sa pag-alagad. Kay ang kalipay sa mangisda, nganong mobalik yun ang mangisda sa lawod. Human naman unta siya pangisda, nganong he keeps on coming back to go fishing because it is joyful, it is so relieving, it's so delightful to experience nga nakakuha ka ng isda, mukuha pa kag dugang isda.
it keeps you mura kag mahimo ng addict. Mahigam ka na gyud, mangita kay gyud og laing pampaagi nga mangita pa kag laing kuha nga isda kay nakaagi naman kag pangwag isda. Ang mga katawhan nga miduol sa ilang mga krusada nagpasalamat sa mga pagdasig ug panalangin nga ilang nadawat. Bisan sa lain-laing mga krusada nga ilang gidumala, nakita sa mga katawhan ang gugma ug pagpangabudlay alang sa Ginoo. Gipahayag ni Mrs. Golfan nga pinaagi sa pagtuo og suporta sa matag usa, nakapadayon sila sa ilang buluhaton bisan taliwala sa mga kalisdanan. Buot na mo nga makatabang or maapil sa buhat sa Ginoo, ang iyang dakong komisyon nga mao nga iwali ang maayong balita bisan pa sa among pangidaron kay hangtod na nga we are still physically and mentally able, then we will do what is asked us to do. I-prioritize lang yun ninyo ang buhat sa Ginoo. Ministry is not an occupation nga igo lang mo modawat sa sweldo buhi inyong pamilya, no. Ministry is doing what you can do to help the Lord finish His work so that we can all go home into the heavenly home. Sulod sa 46 na mga katuigan sa pagministeryo, ang presensya o kasing-kasing ni Pastor Edwin ug Mrs. Pinky Golfan sa pag-alagad naghatag og inspirasyon sa kadaghanan nga ang pagritero dili katapusan sa pag-alagad kundili kini usa ka higayon sa pagpadayon sa misyon pinaagi sa gahom sa Ginoo. Ang ilang kadasig ug kakugi naghatag og kaligunan sa pagtuo sa mga katawhan ug ang ilang pagtuo ug pag-alagad mahimong usa ka padayon nga panaw hangtod sa katapusan. Gikan dinhi sa Barangay Western Poblacion, Lopezina District, kini si Danica Malines alang sa Mispa News and Commentary. Bulahan kita nga makalahutay niini nga misyon nga nakapatong sa itong mga abaga isip Kristohanon. Mga pag-ampo alang kaninyo Pastor and Mrs. Edwin Golfan. Sugilanon sa pagbangon tungod sa mga programa sa Hope Channel South Philippines, human kini na hugno samtang si June Abayon nawadaan og panginabuhi. Paglaom sa kinabuhi atong kuhaan og inspirasyon, tiri lang sa Stories of Hope. Ako si Fausto Abayon Jr., 50 years old. Sa dito pa mi sa Cagayan, kong asawa, nanay daan sakit. Buslo to siya og heart sa bata pa. Nakaanak mi duha. Ang ngalan sa akong asawa si Delia Generalaw. Ang akong anak, ang kamugulangan si Brandon Abayon. Manghod si Kayla Dayan Abayon. Sa unang nga panahon, ang akong reliyon, Katoliko. Pitful kay ko sa pagsimba sa Kuan Nazareno sa Osminia. Anto dayon nga niabot nga kanang mensahero nihanggat siya nga mag-Bible study. Dito na ako nasabtan nga ang adlong ipapahulay isa day ka balaan kaayo nga ngayon gay pahulayan. Nahuman ang Bible study nga bautismuhan, nagproblema na dayon sa rest day sa planta. Ang akong gitrabuan sa to kadako nga planta sa Cagayan, buhatan to sa kape ug gatas. Naglibog iko ato nga panahon kay ako mang matimba nga ug ako ni siyang buhian nga dako kayo nga opportunity nga akong trabaho dagko nagutog sildo kay sago kadako nga planta. Natimbang-timbang nako nga dili ka bayaran og sapi pudtong akong nasabtan, akong nakaplagan nga kamatuoran gyud. Moto nga ako nang gi-surrender. Kung giresignan daghang kayong mga nag-advise nga supervisor nga sayang gid kayo pag resign gid ako sa planta, balik back to normal gid, balik zero, gi-resign na ng trabaho niya. Nangako na lang naglibor. Abot diri sa Linamon, nagproblema mi kay wala kay mi maswito da sa Linamon sa Tinago. Nagsige mi pangita og kanang masimbahan, gani kay nakita ng mga purakan. Nagproblema na po mi sa pagkaon. Kay pag-abot na mo, wala may trabaho. Nauna din ko nga,
manglibor ko sa tinago. Bahin sa akong asawa, ang tambal, nagproblema gyud kay daghang mga maintenance, na mga panalangin nga nabot nga ang iyang dili na kay siya hangakon. Magsima to siya ka ospital sa Cagayan og kada semana mo ospital por dire sa Linamon, mga 9 months wagi siya mo ospital. Sitwasyon sa iyang heart, buslot man tog heart. Na ang doktor nagsugilon gid sa amoa nga ang imong asawa dili na gini magdugay kay tungod sa iyang sakit sa heart. Pero dako kay panalangin kay nakadawat siya sa Ginoo na kami nakaserbisyo mi og 9 months, nakaserbisyo ang akong asawa og 9 months. Una siya na wala sa kalibutan pero nakaserbisyo gimi nga nag-alagad mi sa Ginoo. Wa po gyud mapasagdi sa Ginoo bisan sa mga problema nga niabot. Itagaan po niya laay nga ang kapari sa kinabuhi nga usa ka maabtikon og born adventist nga nangalagad sa Ginoo nga hantod karon nagpadayon mi nga usa ka dasig nga alagad sa Ginoo. Sa diha nga ipasaan ko ang kalibutan sa mga problema nga naabot. Sa diha nga nihatag ko sa akong sa COP 10% more o sa tithes 10%. Dito na ko na-prove nga ang panalangin wagi mga problema nga niabot, triple pagid ang mga panalangin nga naabot. Dako kay impact ang paghatag og pag-uli sa halad ikapulog yun nga 20% or more. Dako gyud pud og katabang ang Hope Channel sa ko kay kanang madungog nako ang mga mensahe sa awit nga labi na katong awit nga kupti ako kabe ang mensahe nga akong nakaplagan. Kupti ang pagtuo bisan sa kalisod kay siya walay hunong kanimo nagisayo. Ang ako ging na hinumduman aning kantahagyod nga mao gini nakapalig-on sa ko kung nanay mga problema mao gini kanang mga dagko kay mga problema. Ako ra na siyang kantahon murag diha rin ko makaplag og kahumpay sa kong una-una gyud nga ang Ginoo wala gid magpasagad kanako. Ang ako ging malantaw ka naging harana sa kabuntagon permente gid ko na kada buntag pagmatab maka kuan ko nang harana sa kabuntagon na mga panimbaya let's pray kana may pinaka kuan gyud ako gyud paborito gyud mabuntag. Daghan kayo ang maka-inspire mga mensahe sa awit ingon man sa mga lecture gabig impact gyud ang Hope Channel sa parte sa ministry. Kinasingkasin akong pasalamat sa Hope Channel South Philippines. A happy Sabbath mga kapaglaom. We are about to welcome the last week of August after continuously needing your sunscreen and umbrella on the same outing. And karon ato ng pagasutaon, what weather will we be expecting for next week, August 25 to 31, 2024? On Sunday mga kapaglaom, may temperatura kita nga magagikan from 24 to 33 degrees Celsius with cloudy skies and a couple of thunderstorms. A thick cloud cover o madagumon nga panahon nga ato nga masinatian on Monday nga may pagulan sa dapit sa Cagayan pag-abot sa kahaponon nga may temperatura from 24 to 34 degrees Celsius. 23 to 35 degrees Celsius ang atong mabatian nga temperatura on Tuesday o kini pagaubanan sa considerable cloudiness with a couple of thunderstorms na panahon. Pag-ulan sa buntag sa uban dapit og kundili, madagumon kanina may temperatura nga 33 degrees Celsius on Wednesday. On Thursday mga kapaglaom, daghan gayud kita og masinatian nga panahon. Cloudy and very warm with a couple of thunderstorms, especially late in the day with a temperature of 32 degrees Celsius. 23 to 30 degrees Celsius ang atong temperatura on Friday with a cloudy weather giving us a relaxing feeling. For people who love a chilly morning, you'll surely love Saturday. Cloudy, a thunderstorm in spots in the morning, followed by occasional rain and a thunderstorm in the afternoon with a temperature of 25 to 30 degrees Celsius. The sun will set on Friday and Saturday at the same time at 5:50 p.m. Hugot panahon na pud kita mga kapaglaom.
kapaglaom, ikaw ba dali madala sa imong gibati o indecisive? Pag ikaw gani na nakapaglaom, just ask yourself, what would Jesus do if He's in this situation? I assure you that this question will help you with your problem. And speaking of dengue mga kapaglaom, the case of dengue is now rising. Now here's a safety tip for you mga kapaglaom to keep you and your family safe. Cover in clean water containers on a regular basis. Keep your house clean and tidy up anything that can serve as breeding grounds since mosquitoes like to lay their eggs in standing water. Wear protective clothing like long sleeves and pants inside and outside the house, especially if you know that there is a dengue outbreak in your area. If possible, invest in a mosquito net so you're protected against insect bites when you sleep. And lastly, purchase insecticides that are effective against mosquitoes and are safe to use inside your home. And apply mosquito repellent all over your body, most especially during the rainy season or if you know that you will be exposed to insects. Mga kapaglaom, watch out for the warning signs of dengue so you can manage its symptoms while in its early stage. Prevention is always better than cure. Og mga higala, ang adlong Lunes, Agosto 26, ang Tibok Nasod maghimo og pinasahing pagsaludo sa atong mga bayani nga maoy nahimong tulay sa atong kagawasan nga giangkon karon. Celebrate as early as 1931, this holiday honors and remembers all Philippine national heroes, particularly those who don't have their own special holidays or observances. Despite its lofty title, today's holiday does not only commemorate prominent figures in Philippine history, but also honors unknown Filipinos, past and present, who have given much to the cause of freedom, justice, and Philippine independence and nationhood. Kininyong Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again, dito sa Miss Panahon. Daghang salamat sa weather update kapag laom Ayesha. And thank you also for the reminders nga kinahanglan kita nga manglimpyo sa itong mga palibot. No? So kung natay mga nakastock nga mga stagnant nga tubig bitaw, pwede ato siyang habwaon aron dili dadto magud usually gapanganak ang atong mga lamok. Kay uso gid karon panahon ang dengue. Actually, bago lang pud mi nakagawa sa ospital kay akong pag-umangkon dengue gihapon. And sa ospital gid namo galisod sila ang ward kay daghan gyapon sa emergency room dengue. So kinahanglan gid ta magmatngon og amping gid kita kapag laom. Yes, mga kapag laom, we must invest gyud sa mga insect repellents, insecticides, o pagpanglimpyo gyud sa atuhang palibot. And speaking of atuhang kuan pod this Monday, no, atuhang holiday, kana siya pwede po na siya pang free time sa paglimpyo sa atuhang surroundings. And this Monday, mga kapag laom, no, it's a holiday because it's National Heroes Day. That is a reminder nga kana bitang to be happy para pod nga to commemorate sa atong mga national heroes nga sila ang reason nga nung natay freedom karon sa Pilipinas. Yes, tinod na paglaom. And anyway, ang atong mga heroes naghatag pud sila og ganang bitong nakatabang sa atong history nga grabe pud ang ilang sacrifice. And ako mauna-unaan mga Jesus Christ also nga ang favorite nato nga heroes nga hangtod karon dili nato kay even ato ang life pod iyagyod nga gihatagan og pagtagad iluwas ta niya bisan unsa nato kabag ka makasala. Yes, that's true. And sa itong ang week, atong report for the whole week, most of the time, hospital gud no? So munang mapasalamaton kita sa itong mga hospital sa ato ang tibuok nga hospital diri sa Pilipinas nga kanunay gihapon sa ato nga AMCI sa Valencia nga nagapahigayon sa ilang mga trainings para kanunay mga emerhensya ba andam ta kanunay. Yes, and also mga kapaglaom, mga ato ang My Journey with God Season 5. September 1 na, antod sa Oktubre 5. Muna nga ato dyan siyang subaybayan og atong atangan aron nga daghan kay tag matun-an niini nga mga programa. Og mo kadto ang ato nakalap nga mga balita, atong nasaksihan ang nakinlaing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsuon, J. Mark Tuazon. So gilanon nga maghahatag ka natong kadasig o kaligon sa atong pagtuo. Kini kapaglaom na Liza La Victoria nga sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matagos sa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe pauli sa atong matod nga puloy-anan. Ako si Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me.
Till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.